Ngayon, breakthrough love that gives life. One more time. Breakthrough love that gives life. In John 15, 12 to 13. Can we read that verse? Meron po ba dyan sa ating slides? Okay, meron po. Ayan, buksan niyo po ang inyong mga Bible. Kung ang Bible niyo po nasa cellphone, ayan, at nasa inyong mga tablet, can we read that? Ayan po, ready and go. Ito ang aking utos. Magmahalang kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig, yan, may salamin pala ako. Kalahin mo yan. Papakahirap niya. Yun. Mas lalo hindi nakita eh. Kanyang buhay para sa kanila, no? Napakaganda sa Tagalog. Ito ang aking utos. Si Jesus ang nagsasabi, magmahalang kayo. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Yan. Wala po kayong sasabihin. Basta tignan nyo lang. Sabi, magmahalang kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Tignan nyo ulit yung katabi nyo. Ayan, gaya ng pagmamahal ng Panginoon Jesus, ha? Ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Wow! Napakadakilang, ito po yung great action, no? Yung love, hindi lang basta L-O-V-E, love, or hindi lang ito isang salita, hindi lamang ito yung na-create na salita, kundi ito ay merong gawa. And the best example of this, nung love na yon, na merong action, na merong gawa, na may pagkilos, walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Ang pag-ibig nito ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Sabihin nga po natin yung last verse na yan. Yan. Ang ialay, louder po. Wow. Yan. Sige, pakatitigan mo yung katabi mo. Narinig mo yun? Sabihin niyo po. Sa tabi nyo, sa kanan, sa kaliwa, sa likod. Sabihin mo, narinig mo yun? Narinig mo yun? Ngayon mo lang narinig yan. Tagalog kasi. Kakaiba, no? Ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Wow. So, walang pinaka-greatest example here is our Father in heaven. Yung sobrang pag-ibig ng Diyos, let us, i-quote nga po natin yun, yung John 3:16. Sa Tagalog, maganda. Okay, ready? John 3:16. Gayon na lamang, ayan, ready, go. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kanyang ibinigay, praise God, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Grabing pag-ibig ng Diyos sa katauhan, sa sangkatauhan sa mundo, na ibinigay niyang kanyang nag-iisa. Isa lang, no? Nag-iisang anak, walang iba kundi si Jesus. Ang pinakabuod nito, dahil sa sobrang pag-ibig niya, kaya kanina, yung 15, binasa natin, magawang ibigay ang nag-iisa. Magbigay ng buhay, ialay ang buhay. Biro mo, hindi lamang pag-aalay ng buhay ng ang kapaloob, no? Nakapaloob sa pag-ibig, may kasama pang pangako, may reward pa, kundi magkaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. Biro mo, sino ba ang lugi doon? No? Walang kalugihan. Ganon ipinamalas ng Panginoon. He described, He demonstrates His love toward us. Makasalanan tayo. Amen? Makasalanan tayo, pero yung pag-ibig ng Diyos,
Hindi lamang basta pag-ibig, grabing pag-ibig. Now, ang mundong ito, ang sabi dito, pag sinabing love, madaling gawin, madaling isulat. Di ba? Nakakapag-compose pa nga ng song. Sa multimedia, ang dali-daling gumawa ng mga words na inspirational word. Pero, pag tinanong, gaano mo ba ginawa ito? Paano mo ba ginawa yung love na yon? May kaakibat. Ayan. Ang love ay may kaakibat na paggawa. May kaakibat na pagkilos. No? Ang sabi doon ng action. Now, ngayong umagang ito, itong breakthrough, God speaks of a breakthrough love, a love that shatters wall, kayang basagin ang nakaharang na wall. Amen? Dahil sa pag-ibig, kaya niyang gibain ang mga hadlang. Kaya niya nga tibagin ang mga walls na yan. Dahil sa pag-ibig. Amen? Kaya niyang gawin at kaya niyang baguhin ang buhay ng mga tao. Yung krus ay hindi po natatapos doon. No? Sabi doon hindi yun yung boundaries, hindi lang hanggang doon lang na namatay ang Panginoon Jesus and then the end. Sabi doon, beyond, higit pa, from heaven. Sabi doon, iniwan niya ang kalangitan at sumunod sa Ama, inialay ang buhay, pumarito sa mundong ito. Namuhay ang Panginoon Jesus bilang isang tao para maranasan niya ano ang mahirap, anong kahirapan, paano nagugutom, paano nasasaktan, paano inaalipusta, paano siya nire-reject. Naranasan ng Panginoon ng lahat ng yan na nararanasan natin. Amen po ba? And then sabi doon, at naging faithful ang Panginoon. He remained faithful up to the cross hanggang kamatayan. Ano niya inialay ang kanyang buhay para sa atin. Kaya pag sinabing breakthrough love, ito ay isang breakthrough that goes all the way to death in order to give life. Wow! Na ang kapalit ay buhay. Pagbibigay hanggang kamatayan, no, para lang magbigay ng buhay sa atin. This is the love that changes everything. Ang tunay na pag-ibig na kayang baguhin ng Diyos. Ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoon ay kayang ayusin ang buhay ng bawat isa. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Now, meron tatlong bagay. 3 dimensions of this extraordinary love. No, sabihin nga po natin, extraordinary love. One more time, extraordinary love. Extra rice. Pag sinabing extra rice, ano yun? Give me more. No? Dagdagan pa. Oh, pampataba pa. Meron pang unli. Tama? Ito pong extra love, more than sa extra rice. Amen? Sobra pa ang ibinigay sa hinihingi mo. Amen? Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Ito lang hinihingi mo Isang rice lang. Gusto ng Lord, more. No, Lord, okay na sa akin maramdaman yung love mo. Gusto ng Lord, more. Higit pang pag-ibig ang kaya kong ibigay sa nararanasan mong pag-ibig ng iyong asawa. Amen? Ng iyong boyfriend. Ng iyong girlfriend. Ng iyong best friend. Higit pa ang kayang ibigay na love ng Panginoon sa iyo. Palakpakan po ng Panginoon. Number 1, the standard of the love. Say it again. Standard of the love. Grabe, may standard. Hindi pwedeng pipitsugin. Amen po ba? Tayo mahilig bumili ng second hand. Tama ba? O ako lang. Ako lang ata No? Kasi nanginayang ako Pwede naman akong bumili ng, pwede namang
Ganon, hindi ko naman masyadong kakailanganin eh. Na, yung pagka magano ka sa Shopee, patingin nga, nako, 300, ang mahal, meron bang 100 lang? Parang ganon eh. Pero sabi dito, yung standard of the love, sabi doon, meron itong bagay na kailangan ma-meet. Kailangan natin na maranasan na hindi lang to basta na binigay lang, wala lang, inabot lang sa akin. Na? There are times sa mga tao, kapag binigyan ka ng bagay na anumang gamit, panibasa, hindi mo naman importante, wala na. Nagkalimutan ako sa nailagay. Amen? Kasi hindi importante. Pero kapag ito'y mamahalin na cellphone, grabe, katabi mo matulog, nakaunan pa siya. Amen? No? Kasama mo pa doon sa unan. Mamahalin eh. Maya-maya, pinupunasan. Pero kapag isang pipitsugin lamang na bagay, wala ka na bukas. The standard of the love as I have loved you. Yun po yung ang standard kung paano kita inibig. Nako, yung palang standard. Parang, Lord, kaya ko bang gawin yon? Eh sabi ng Panginoon, as I have loved you. Paano ka ba minahal ng Diyos? Sige, ikaw mag-isip. Yan. I-recall mo sa isip mo, paano ka minahal ng Diyos? Paano kanya minahal mula sa putik ng kasalanan? Mula doon sa kawalan, mula sa kadiliman. Nasaan ka ng mga panahon na yon? Hindi ba sabi ng Romans, gayon lang yung pag-ibig ng Diyos? Habang tayo nagtatampisaw sa kasalanan, nag-i-enjoy, nagsiswimming sa kasalanan, ito ang Panginoon Jesus. Ipinako sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating kasalanan. As I have loved you, gayon mo mamahalin ang mga tao. Palakpakan nga po natin ng Diyos kung naintindihan po natin. Amen po ba? Grabe namang standard. Hindi ba pwede, Lord, substandard na lang? Hindi ba pwedeng kung kailan na lang ako may panahon para sa Kanya? Hindi ba pwede, Lord, kapag pinansin niya ako, pag binigyan niya ako ng panahon, doon ko lang siya love? Hindi ba pwede kapag meron siyang ibinigay sa akin, doon lang ako magmamahal sa Kanya? Pero ang standard, ang unang nagbigay, walang iba, kundi ang ating Diyos. Anumang bagay na meron ka masasabi, hindi, nagawa kong lahat, binigay kong lahat, trinabaho ko yan, ako nagsikap. Pero kung wala yung love ng Lord sa iyo, hindi mo magagawa yan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. You are doing that because the love of God, yun ang standard na nandun sa buhay mo. Mahal mo ang pamilya mo. Tama po ba? Mahal mo ang magulang mo. Mahal mo ang anak mo. Kaya ginagawa mo mga bagay na yan dahil yun ang pag-ibig ng Diyos. The standard of the love as I have loved you. A love that sets the bar impossibly high and then meets it. Imposibleng makamit mo. Imposibleng maabot mo. Imposible sa isang tao. Pero yun ang gusto ng Lord. Na iset mo yung standard ng Panginoon. Pinili ng Panginoon sino? Matatalino? Minahal ba ng Diyos ang mababait? Minahal ba ng Diyos ang mayayaman? Minahal ng Diyos ang makasalanan. Yung po yun. At sino po yun? Tayo yun eh. Hindi nga tayo karapat dapat mahalin. Tama po ba? Sino po dito, taas ang kamay, nakarapat dapat lang siya mahalin. Dapat lang, Lord, mahalin mo ko. Dahil mabait ako eh. Matalino ako. Masipag ako. Wala. Lahat ng meron ka, wala yan sa Panginoon. Minahal ka dahil wala ka nga. Naintindihan niyo po ba yun? Minahal tayo ng Diyos dahil walang-wala ka eh. Buti na lang merong Diyos na nagmahal sa akin. Tingin ko sa sarili ko as in, walang silbi. No, nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, as in, wala. Ano ba tong buhay na to? Ang sabi ko noon. Ano bang meron dito sa buhay? Bakit pa ba ako nabubuhay? Wala naman akong silbi. Wala naman akong ginagawa. Wala namang magandang bagay sa sarili ko.
Kahit nga ako, hindi ako believe sa sarili ko eh. Sino pa kaya? Buti na lang. Buti na lang. Merong Diyos na nagmahal sa atin. Merong Diyos na nagmahal sa akin. Merong Diyos na kumuha sa akin mula sa kawalan. Palakpakan na po natin ang Panginoon. Hallelujah. Jesus does not merely say, love one another. Hindi lang basta salita to na na-create, love one another. That would have been revolutionary enough. Instead, He adds the most challenging 3 words na binigay, I've loved you, I have loved you, sa Scripture, as I have loved you. In one phrase, He redefines love entirely. He removes it from the realm of feeling, places it in the realm of action. Hindi lang basta salita, may gawa. Amen? Now, what does it mean to love as Jesus loves? Standard. He loved the unlovable. Biruin mo yan. Wag na tayo lumayo, wag yun nang tignan ang iba, sarili na lang natin. He loved the unlovable, tayo po yun eh. Hindi nga tayo kaibig-ibig. Amen po ba? Sa mga pag-uugali na lang natin. Example, yung lepers, marumi, ayaw nila, may sakit. Ayaw ng mga tao. Ang tax collector, amen? Si Zacchaeus, naku, magnanakaw yan. Korap yan. Bakit nilalapitan ni Jesus? Yung woman na nababatuin na hanggang kamatayan kasi nga hanggang mamatay dahil sa nagkasala. No? Yung nakikiapid, nahuli nila at sila ay ang nais nila, ito ay batuhin dahil yun ang kultura. Amen? Ito yung mga minahal ng Panginoon sa mundong ito. Kasama tayo. Ano yung pong klaseng uri ng standard ng love? He loved with truth. Minahal tayo ng totoo. Minahal tayo, hindi ito pagkukunwari. No? Hindi ito mahal ka ngayon, bukas hindi na kita mahal. Dahil meron na akong mahal na iba. Grabe, no? Mga dialogue yun, Pero sabi doon, He loved with truth. He spoke the words people needed to hear. Yung po bang yung, hindi ito yung kinakadal na parang kinikiliti lang yung inuuto sa madaling salita. Na binobola ka lang. Oh, mga kababaihan na maging ano tayo. Kasi baka kala mo totoong love ka, binobola ka lang pala. No, masyadong mabulaklak. No, lahat na ipinangako, biruin mo, pati yung bituin at buwan, ibibigay sa'yo. Grabe siya. No? Pero sabi to, ang totoong pag-ibig, hindi lang basta masarap sa pandinig. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay katotohanan na kayang magbago ng buhay ng tao. Palakpakan po natin ang Panginoon. He loved with presence. Nandiyan ang Panginoon. Palagi. Hindi kagaya ng isang tao na sinabi mo nagmamahal. Pag sa oras ng pangangailangan ay nawawala, nagiging ghost. Ayan, ghosting. No? Bigla na lang nagdi-disappear. Pero ang Panginoon, His love endures forever. Ang presensya ng Diyos ay kasakasa. Akala mo lang hindi mo kasama ang Diyos. No? Dahil na-occupied ka ng mga bagay sa mundong ito. Pero yung makauwi ka ng bahay mo ng tagumpay, nakakain kayo ng buong pamilya mo, yun ang katotohanan na kasama mo ang Panginoon araw-araw. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. He loved with action. Pag-ibig na merong gawa. Nakita ng Panginoon Jesus ang mga tao, gutom na gutom. Pero nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi lamang salita ng Diyos ang kailangan ng mga taong ito. Alam at naramdaman ng Panginoon na kailangan ng mga taong ito'y kumain. Amen? Ano sabi doon? Maghanap kayo ng makakain ng mga taong ito. At yun nga, gumawa ang Diyos ng himla. Pinakain. No? He fed thousands of people. He healed the sick. He raised the dead. Amen? Ang mga may sakit ay pinagaling. Ito yung tunay na pag-ibig na ipinakita ng Panginoon. Na kanyang pinagaling ang mga may sakit. Amen? And He loved to the point of death. Hanggang kamatayan. Hindi ko naman po sinasabi na mamatay po tayo. Ano yung word? Over my dead body. Ganun pa si Peter eh.
Pero siya pala yung una. Siya pala yung unang magkakanulo sa Panginoon. Ibig ko sabihin, kaya mo pang ibigay yung oras mo dahil sa pagmamahal mo sa iyong kapwa. Kaya mo bang ibigay yung isusubo mo na lamang, pagkain mo na sana mamaya, pero nagawa mo pang ibigay sa mga tao o nangangailangan? Meron po bang ganon na nangyari sa buhay natin? Nakakainin mo na lamang, pero naalala mo ang iyong kapitbahay na higit na nangangailangan. Natutuwa po ako sa kwento ni Sister, sino yun, yung sa Kaingin, Sabi niya, yung lugar niya, si Ate Miguela, nako talaga naman, parang siya yung supermarket doon sa lugar niya. Meron po ba kayong gamot? Ate, meron ka bang bigas? Ate, meron ka bang bawang? Meron ka bang sibuyas? Abay, kulang na lang. Doon mo na lang sila pakainin sa loob ng bahay mo. No, pero alam mo, sabi ni Sister, ni Neneng, sabi niya, masayang-masaya siya dahil naipapakita niya ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Amen? Itong taong to, hindi naman mayaman to eh. No, Sister Michaela, pero tuwang-tuwa siya dahil siyang nilalapitan ng Lord. This is the standard. This is the standard, and before we despair at its heights, bago pa natin makamit ito, merong bagay na kaya nating gawin ito. Hindi lamang ito isang word or minanufacture natin yung word na love. No, madaling magsalita, pero kapag sa gawa, yun na. Magagawa mo lamang mga bagay nito. Una, He first command us to receive its first, His love. Magagawa mo itong standard na to kung magagawa mong tanggapin muna ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay mo. Because without Jesus, without His love, imposible na mahalin mo kahit ang iyong kaaway. Tama po ba? Mahalin mo ang iyong kaaway, Lord. Ganun po ba lang yon? Amen. Mahalin mo ang mga taong ito na ayaw sa iyo. Lord, pang hirap namang gawin nun. Pero ang Panginoon Jesus, di po ba, nagawa niya ang lahat ng iyon dahil gusto niya i-demonstrate yung love niya sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, it is impossible for us to love people kung wala ang pag-ibig. We love because He first loved us. In 1 John 4:19, magagawa mong mahalin ang mga taong ito sa paligid mo dahil siyang unang nagmahal sa atin. So, we must encounter with the love of Christ. Kailangan mong maranasan muna ang tunay na pag-ibig ng Panginoon. Now, number 2, the sacrifice of the love. The sacrifice of the love. Ano ibig sabihin to? To lay down one's life. Ayan. Ginawa ng Panginoon yun. Amen? Na ialay mo ang nag-iisang buhay mo para lang maipakita mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi ibig sabihin ay kitilin mo ang buhay mo. Maaari ang nais ng Panginoon dito yung love that goes farther than feelings. Higit pa sa nararamdaman mong pag-ibig. Una, maaari kang magbigay ng panahon. Yung oras mo na dapat ikaw ay nanonood ng mga teleserye o ng Korean movie, yung po yung pag-ibig mo. Merong nag-uudyok sa iyo ng pag-ibig na pumunta ka doon sa labas, sa kapitbahay mo, i-share mo ang pag-ibig ng Panginoon. Share the gospel. Oras mo yung panahon mo. Sana po'y maaga sana tayo nakakauwi ng bahay, pero inisip mo, naku, mapuntahan ko man lamang mabisita ko si sister. At ang pamilyang ito, yung life group ko. Amen? Yun po yung ibig sabihin dun eh. No? Yung oras, yung panahon mo, at maging kung meron ka mang pananalapi, may sobra-sobra ka pa naman na pwede mong dalhin doon sa kapitbahay mo na nakikita mong nangangailangan. Amen?
Sabi po doon, ito yung sacrifice of love na kaya mong gawin all the way to the cross, ginawa ng Panginoon. Napanood niyo po ba yun? Di ba? Yun, The Passion of Christ, yung movie na yon. Biro mo kung ganong ilang kilometro ang nilakad na pinasan ng krus ng Kalbaryo, na siya'y nilalatigo pa, ilang beses na tumba, ilang beses na dapa. Amen. Kinaya niya ang lahat ng yan. Hanggang doon sa Golgotha. Okay sana kung patag ang daan eh. Pero hindi. Amen. Tiniis ng Panginoon Jesus lahat ng sakripisyo niya. Ang tanong, ikaw ba kapatid, kaya mo ring tiisin ang sakripisyo? Meron ka lang, maipakita mo lang ang pag-ibig ng Diyos sa iyong kapwa. Amen. Sa mga tao sa paligid mo, sa community mo, sa kasamaan mo sa trabaho. O wag na tayong lumayo sa loob ng tahanan. Mano man lang maipagluto mo naman ng nanay ang tatay mo. Hello! Mano man lang pag-uwi mo, meron kang dalang kahit man lang saging. Amen? Na may isakripisyo mo. Ang pagbibigay na to dahil nais mong ipakita ang mamahal ng Panginoon. Jesus makes a stunning declaration in verse 13. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Amen? Nagawa niyang ialay ang kanyang buhay dahil sa sa mga taong minamahal niya. Amen? Exactly fulfilling this definition of love with His own body. Sarap sana matulog, no, nung Thursday, pero pumunta tayo doon sa evangelism para makapag-evangelize, makapag-invite. Yung po ay sapat na ikaw ay pinakita mo ang sakripisyo. Ang tunay na pag-ibig, the sacrifice of love, not under compulsion, hindi dahil sa in-announce, hindi dahil sa tenext ka ni Pastora, nakakaya naman kay Pastora. Hello! Kay Lord tayo mahiya. Amen? Gagawin mo ang bagay na yan, nag-evangelize ka, mag-share ka ng gospel dahil mahal mo ang Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. This sacrificial love is the very engine of our salvation. Consider what the cross represents us. Tandaan po natin ang krus ng ating Panginoon. Nagawa niya lahat, tiniis niya para sa iyo. It is God entering into our darkness so that we might enter into His light. Yung madilim na buhay natin, binigyan ng liwanag ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Yung magulong buhay natin, pinakialaman tayo ng Diyos. Amen po ba? Inayos ng Panginoon yung maling kaisipan, maling prinsipyo natin. Tinanggal ng Diyos at inilagay niya ang kanyang salita upang maging standard yung pag-ibig na yon. Hindi dahil sa ikay napipilitan. It is the innocent dying for the guilty. Ang mamatay ang isang walang kasalanan dahil sa ating mga kasalanan. And that is our Lord Jesus Christ. It is a love so resolute that death itself could not contain it. Kahit ang kamatayan hindi nahadlangan. Amen? Kahit ang kamatayan na akala nila patay na, wala na si Jesus. Pero hindi ito ang nakapigil upang ipakita ang tunay na katagumpayan at pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Dahil kung hindi na buhay ang Panginoon Jesus, wala rin tayong buhay ngayon. Wala tayong pag-asa. Walang buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon sapagkat ang Panginoon Jesus ay nabuhay na magmuli. Amen! Amen po ba? At tayo nagkaroon ng pag-asa. Amen. To give up, ang sabi doon in verse 13, breakthrough love, He commends in verse 12, is to illuminated by the sacrifice He describes in verse 13. To love as Jesus loved is to be willing to lay down. Ito po ang uri ng pag-ibig. Willing to lay down. Sabihin nga po natin, willing to lay down. Willing to lay down. Kaya mo na bang isurrender yan? Amen? Kaya mo bang isurrender ang lahat ng yan? Para lang sumunod sa ating Panginoon. To give up
comfort. Sabihin natin, to give up comfort. Yung oras na masarap ang matulog ng tanghali ng hapon. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon na nag-uudyok sa iyo, no, para ipangaral ang salita ng Diyos, mag-follow up, bisitahin ng mga kapatid natin na nangihina. Amen. Willing to give up your pride. Na, yan hindi kasi mainit parang mahirap ata. No, dahil kasi mainit ang panahon. Pero handa mo ito isakripisyo sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Do nothing out of self-ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. In Philippians chapter 2, verse 3. Do nothing out of your self-ambition. Kasi may kailangan ka kay sister, kaya mo finalo up. Kasi may kailangan ka kay brother, kaya mo siya tinawagan. Kasi manghihiram, hindi po ganon. Amen? Rather, in humility, value others above yourselves. I-consider mo na higit pang mahalaga ito kaysa sa iyo. At kung pinahahalagan mo ang iyong kaibigan, ang iyong kapatid, ang iyong kasama sa trabaho, ang iyong opisina, na yung pinapasukan, i-consider mo ang mga tao sa paligid mo, hindi ang sarili mo. Amen? Amen po ba? Do your best. Gawin mong may quality. Ang pag-ibig hindi lamang pipitsugin ang pwede mong ibigay sa kanila. May standard yung pag-ibig ng Panginoon at yun ang nais ng Panginoon. Amen? And then next, ang sabi po doon, kaya mo bang magsakripisyo sa ngalan ng pag-ibig? Yan ang tanong. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo ba? Sige, sabihin niyo po, mahirap nagsasalita na walang kausap. Kaya mo ba magsakripisyo sa ngalan ng pag-ibig? Grabe, no? Sa ngalan ng pag-ibig. Sige, Lord, bibigay ko na lang itong sapatos na pinakamamahal kong sapatos. Dahil bibili na lang ako, no? O kaya, meron pong ganun. Dahil sa pag-ibig niya sa kapatiran na yun, binilihan niya. No, hindi po sasakyan, no? Binilihan niya, no, ng mamahalin na pabango. Binilihan niya ng mamahalin na bag. Dahil mahal niya. Dahil ganun yung values na binibigay niya sa kaibigan o kapatid nito. Sino sa atin ay ganun? No? Kayo ang nakakaalam nun kung ganun tayo. Pero anong ibig sabihin? Hindi po material na bagay. May quality yung pag-ibig na binibigay mo. Sa ngalan ng pag-ibig, kaya mong ibigay ang buhay mo. Tulad ng Panginoon Jesus. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. And then lastly, the sustaining power of the love. Wow, sustaining. Nagpapatuloy. Amen? Hindi lamang ngayon, isang linggong pag-ibig. Lunes, Martes, tama ba? 7 days. Pagdating ng linggo, wala na. Ang sabi po dito, sustaining power of the love. Ito palang kapangyarihan ng Diyos sa pag-ibig ang magsusustain, magpapatuloy. Amen? At kung wala yung quality, kung wala yung tunay na love ng Panginoon, hanggang ngayon lang itong pag-ibig na to. Tama na, nakatulong na ako eh. Hello? Tama na, nagawa ko na yun eh. Tama ba ba? Meron tayong kapatid, no? Sa dating kawayanan na ating tinulungan. Humingi ng saklolo, humingi ng tulong, pero hindi tayo nakakasigurado kung totoo o hindi. Maraming mga kapatid natin sa kawayanan na nag-donate, nag-share. At ang sabi ko, sige, gawin natin ito. Paano kung hindi? Sabi ng isang kapatid na tumulong, paano kung hindi totoo? Kapatid, una sa lahat, ginawa natin ito dahil sa pag-ibig sa Panginoon. Amen? Pangalawa,
Ginagawa natin ito dahil yung tang yun nangangailangan. Biro mo, araw-araw nababasa mo, "Saklolo po, tulungan niyo po ako. Parang awa niyo na po. Basta na ganito." Hindi ka ba mawiwindang? Araw-araw yun ang laman ng text mo. Hindi ka ba babangon para gumawa at kumilos? Amen? At pangatlo, sabi ko, totoo man o hindi ang sinasabi niya, ang importante, nagawa mo ito dahil sa Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hindi ka nag-aantay ng kapalit. Kaya sabi doon, without this love of God, the sustaining power of love, sabi doon, love that gives life. Itong pag-ibig ng Panginoon, ito ang nagbibigay ng buhay. Nagbigay ng buhay sa atin. Amen? Dahil kung hindi totoo ang pag-ibig ng Diyos, tapos na tayo sa mundong ito. Tama po ba? Amen po ba? Wala na tayo sa mundong ito. Pero dahil sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, breakthrough love does not just die. Hindi lamang basta namatay doon ang Panginoon, but He resurrected. Amen? His resurrection ang nagpapatunay ng pag-ibig ng Diyos sa atin, magpasawalang hanggang na pag-ibig. Palakpakan nga po ng ating Panginoon. Amen? So ito po yung uri ng pag-ibig na nais na i-demonstrate ng Panginoon sa atin. Love that transform our lives. Love transform it into life. From death to life. Amen? From darkness into the kingdom of light. John 15, it is said, ang sabi doon, and Jesus had just explained that our life is fruitfulness. Joy comes from the abiding in Him. Sabi doon, staying connected to the Lord. Ang sabi po, and branches that remains connected to the vine, ano sabi doon? Kapag nanatili ang branches doon sa tunay na puno, mananatili siyang magbubunga. Amen. At yung bunga na yan ay napapakinabangan. Amen. Kaya kung ikaw, sinasabi mong nananatili ka kay Jesus, may bunga ka na. Sabihin mo, nagbubunga ka na. Sabihin mo sa katabi mo, nagbubunga ka na. Asa na? Yun ang tanong. Saan mo ginamit ang bunga na binigay sa iyo? Shall we all rise? Tayo po lahat ay tumayo. Bigyan nga natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah. Malakas na palakpak para kay Lord. Hallelujah. Tayo po lahat ay yumuko. Saglit lamang tayong yumuko at pumikit. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Breakthrough love flows. Without a binding love, ang sabi doon ng buhay natin ay madilim. Love becomes a river that never runs dry. Alam niyo po, ang tunay na pag-ibig ng Panginoon, hindi natutuyo eh. Hindi po nababawasan. Hindi mo masasabi sa sarili mong tuyo ka, dry ka, walang-wala ka na. Kung ika'y mananatili sa pag-iibig ng Diyos. Ikaw na ang pinakamasayang tao sa mundong ito. Ikaw na ang pinakamayaman na tao sa mundong ito. Kung nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Nawala sa mundong ito. Nabubuhay ang mga tao sa mundong ito dahil sa pagkukunwari ng pag-ibig. Ngunit sa Panginoon, eternal at buhay
na walang hanggan. Maraming salamat po, Lord, sa tunay na pag-ibig na ipinakita mo sa amin. Hayaan mo, Lord, sa mga oras na ito kami lalapit sa iyo. Receive the love of God first. Tanggapin mo muna, kapatid, ang pag-ibig ng Diyos. Siya na unang nag-umibig sa iyo. Spend time in God's presence. Manatili ka sa presensya ng Diyos at mararanasan mo ang pag-ibig ng Panginoon. Let us sing one song habang tayo lumalapit sa presensya ng Panginoon. Nais mo bang maranasan ang pag-ibig ng Diyos? Hallelujah. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako. Salamat po, Diyos. Di kayang Salamat po, Diyos, sa pag-ibig mo. po. Salamat sa sukdulan. Salamat. Salamat sa Sukdulang biyaya. mo. Salamat po, Diyos. Hayaan mo sa araw na ito, oras na ito, maranasan ka namin sa aming mga buhay. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay sumaamin, Panginoon, upang magampanan din namin ang tunay na pag-ibig na aming ibibigay sa aming kapwa. Let the love of Christ saturate your soul. Let the love of Christ saturate our spirit, our emptiness, even our wounded heart. Ang pag-ibig lamang ang ng Diyos ang magbibigay ng tunay na kagalingan sa ating mga buhay. May you bless us, O Lord, and fill us with your power of love and your spirit, O Lord. Thank you, God, and all the glory belongs to you. In Jesus' mighty name, amen.